So bago matapos tong araw na to, gusto ko lang mag-share sa inyo, no? Isang maiksing kwento lang. Naalala ko, syempre ngayon meron na tayong pamilya, meron na akong mga anak. At andito na ako doon sa time ng buhay ko na naniniwala ako marami akong kaya abutin. Pero bago dumating ako sa ganitong klase ng ganitong edad o ganitong season ng buhay ko, merong isang araw ng buhay ko na walang-wala, mahirap, isang kahit santuka kami nung bata pa ako. Pagka nakakaulam na ako ng bangus, kung alam niyo yun, yung bangus na tig-pipiso, masaya na ako noon. No? Bangus na tig-pipiso, alam niyo ba yun? Siyempre sa mga kaedad ko, maaano niyo yan, matatawa kayo dahil masarap yan, di ba? Ng mga time na yun, no? Parang piyesta na sa akin pag yun ang ulam ko. Kasi sa tilapia, no, naalala ko pagka nagkakaroon kami ng ulam na tilapia nun, 3 pa po kami naghahati sa isang tilapia. Legit po yan. Pagka medyo nakakaluwag-luwag, maganda ang nakatanggap ng labada nun ng aking lola. Kalate! Kaya lang, lagi sa akin yung buntot. Lagi sa akin buntot, syempre. Syempre ako'y bata nun eh, kaya hindi ako pwedeng mamili ng ulam, di ba? So, nung mga panahon na yun, talagang talagang saig. Medyo, wala talagang budget, walang sobrang budget. Hindi ko natitikman nun mag-Jollibee, mag-McDonald's. Hindi ako nakakapunta ng Baliwag, Bulacan nun, yung mga time na yun. No, dahil bata pa tayo eh. Wala pa tayong ability na makapunta sa mga ganun lugar. Actually, yung Baliwag, Bulacan, tatabi lang ng ano namin. Wala tayong pang-tricycle. So, at hindi naman kailangan din pumunta ng Baliwag ng mga time na yun. So, ang point ko guys, ng mga time na yun, yung mga time na mahirap kami, mababatingin ko nun sa sarili ko, wala ka akong kayang gawin, hindi din ako matalino, hindi ako magaling, lagi ako nasa section 4 nun, mababa ang mga grades ko. And one day, sa buhay ko bilang isang kabataan ng mga time na yon, may isang leader na nagsabi sa akin, sabi niya sa akin, one day aasenso ka sa akin, maniwala ka, one day aasenso ka, one day makikita mo magkakaroon ka sariling bahay, one day magkakaroon ka ng madaming sasakyan. Sabi niya sa akin, tanda ko yon, nakaikot kami nun, isang di ko alam kung anong meron nun, pero sabi ko lang kasi nun, sana dumating yung time na umasenso ako sa buhay. Sabi ko nun, pag tumanda na ako, sabi ko gano'n sa kanya, parang sharing time, no? And then sabi niya sa akin, hawak niya ako sa balikat, tapos andito siya sa tabi ko nun. Sabi niya, one day magkakaroon ka ng sarili mong bahay, magkakaroon ka ng maraming sasakyan. Yan, sabi niya, tanda ko yun. At hindi ko yun makakalimutan yung araw na yun. And then sabi ko lang sa sarili ko, oo, one day, makakamit ko yung mga sinabi sa akin na yun ng leader ko na yun. Kasi ang Bible verse namin nung time na yun is Jeremiah 29:11. Sabi sa verse, for I know the plan I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Yun ang sabi sa verse. Grabe, di ba? Apakaganda ng plano ng Diyos. Plan to prosper and not to harm. Plan to give us a good future and not to harm us, di ba? Sobrang ganda nung verse. Kaya nung mga time na yun, talaga naging favorite ko yung verse na yun dahil yun yung topic namin nung mga time na yun. At naniwala ako doon sa sinabi ng leader namin na yun. Nung time na yun, leader pa lang namin siya, youth leader. But right now, he is my pastor sa Glory City Church. And I still believe sa mga bagay na sinasabi niya gamit ang salita ng Panginoon at plano, mga pangako ng Panginoon sa atin at plano ng Panginoon. And right now, this day, Father's Day, June 16, kung di ako nagkakamali, it is June 16, 2024, no? Sa edad ko ngayon,
Nagpa-bless tayo nung ilan sa mga bago nating unit, no, na ginagamit, pinapabiyahe natin sa Grab. So eto yon. Ayan, makikita nyo dyan na pinabless ko dun sa leader ko dati, yung sinasabi niya na one day magkakaroon ka ng maraming sasakyan. So hindi pa to madami. Hindi pa to yung sagad, no? Hindi pa ito yung sagad ng kaya nating gawin o kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ito. Ayan, makikita niyo diyan na pinagpe-pray ni Pastor Jam, our pastor, yung nag-push sa akin para maniwala din ako sa kaya kong gawin at yung mga nalabas yung mga ability natin sa madaing bagay. So, thank you po sa aming buthiing Pastor Jam. Maraming salamat po, Dad. Napakabuti ng Panginoon at isa ako sa mga mapapalad na mapaligid po sa inyo. Happy Father's Day po. Grabe, no? Nakakatuwa dahil isipin nyo, yung dating walang wala, ngayon nagpapabless ilang sasakyan yan, guys. Grabe. Sobrang nakakatuwa talaga. Pinapatunayan ng Diyos yung katapatan niya kahit na hindi tayo deserving, kahit na madami tayong lapses, madami tayong mga mistake na mga nagawa before. Alam nyo, God is so faithful to us na hindi natin kayang sukatin yung kaya niyang gawin. Sa sobrang buti at mapagmahal ng Diyos, hindi mo pwedeng lagyan ng limit yung kaya niyang gawin sa buhay mo. At ito yung ilan sa mga katibayan ng kabutihan ng Diyos. Grabe. Sobrang tindi. So, hindi ko talaga masabi kaninang umaga nung nandun yung mga driver ko, no? Mga driver partner ko, parang ano na yun, Grab. Parang tawag ni Grab sa mga partner, sa mga drivers na, no? Mga partner ko to, tawag sa kanila kasi partner dahil sila yung mga partner ko sa so lahat sila naka-boundary hulog itong mga to. Grabe, nakakatuwa, no? Nagparada kami sa harap ng bahay ng mga sasakyan. So, grabe. Thank you, Lord. Wala akong masabi. Napakabuti ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ikaw na nanonood ng video na to, siguro hindi ko alam kung nasa ang season ka ngayon ng buhay mo. But the only thing that I can share or I can say this afternoon is sobrang tapat ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi natin kayang i-contain yung kabutihan na yun. At walang words na kayang mag-express ng pagmamahal niya sa atin para bigyan niya tayo ng magandang buhay. May magandang plano siya sa'yo. May magandang plano siya sa akin, sa pamilya ko. Lalong-lalong na sa'yo. Meron siyang magandang plan. So, ang dapat mo lang gawin is maniwala. Magtiwala. Bigay mo yung buhay mo sa Kanya. Surrender mo yung buhay mo sa Kanya. At siya na yung bahala. Kasi, merong limit ang Diyos na pwedeng gawin sa buhay natin. Kasi tayo yung pumipili ng direksyon na gusto nating puntahan. So, kung hindi mo maibigay yung buhay mo sa Kanya at hindi mo kayang sumunod sa gusto niya, hindi ka rin niya kayang i-bless ng todo-todo. So, pinaghirapan ko to, no? Pero kahit anong hirap ang gawin ko sa buhay, yes, tandaan nyo to, kahit anong hirap ang gawin ko, negosyo, trabaho, pagpupursige sa buhay, kung hindi naman to iaalaw ng Diyos, hindi to mangyayari. Tandaan yan. Wala akong yabang dyan. Buti na nga lang, di ako lumaki na matalino, di ako lumaki na nakatapos o may koneksyon or may mayabang pamilya para magmagaling. Buti na lang, eto lang ako. At hindi ko kayang magmagaling. Hindi ko kayang magmagaling. All glory belong to my King and Savior Jesus. Kasi siya lang naman talaga ang may gawa
at may pakana ng lahat nito. Siya lang talaga. Wala akong pwedeng ipagmagaling. Siguro masipag ako, yes. Siguro may diskarte ko, yes. Pero, hindi ko naman din to makukuha o hindi ko naman din to makakamit lahat kung hindi ako naniwala dun sa mga promises ng Diyos na I can do all things through Christ who gives me strength, na merong magandang plano si Lord sa akin. Di ba? Yung mga time na sumubsob na kami sa negosyo, yung mga time na bumagsak yung Papa Talks ni Nasal, which is merong 11 branches na kumikita ng 6 digit, no, sa isang buwan. Grabe. Yung mga time na yon, nung ko nakita na sobrang tapat ng Diyos. Noong mga time na nag-negative ang aming bank account, nagsarado yung mga bangko namin, yung mga bank account namin kasi wala na kaming pera. At ngayon, pinatulayan uli ng Diyos na may maganda siyang plano. Na this is not the end of everything. Nung bumagsak yung business namin na Papa Talks, no? Umakyat pataas at sumadsad bababa. Sagad na sagad, negative. And no one is there, but God is there for me, for us. So, gusto ko yung encourage lahat, no? Kung nakakaranas ka ng pagsubok ngayon, nahihirapan ka sa buhay, wala kang pera, guys, andyan si Lord. Andyan si Lord. Gaya na nangyayari sa akin ngayong araw na to, pinatunayan ng Diyos. Yung bine-bless kanina ni Pastor, yung mga unit. Grabe. Nai-imagine ko yung batang ako noon na nangangarap na, uy, one day, alam ko ikaw meron ka din one day, na nanonood ng video na to, may one day ka din, at intayin mo yung season na yon, papatunayan sa'yo ng Diyos na hindi pa siya tapos. Grabe. grabe. So, medyo natatagal na itong video, and Happy Father's Day sa lahat ng tatay na nagpupursige sa buhay. Guys, hindi lang tayo dapat maghanap buhay, magpursige sa buhay. Kailangan natin i-lead natin yung mga anak natin kung saan sila dapat papunta. Yun yung isa sa pinakamahalaga na lesson na tutunan ko bilang isang tatay. Hindi lang pera, hindi lang financial ang pwede nating ibigay sa kanila, but leading them to the right path, kung saan sila dapat pumunta, kung saan natin sila gustong makita, pagtanda nila. So, yun lang po ulit. Happy Father's Day sa lahat ng tatay dyan, nakatulad ko. Tuntua ako dun sa mga tatay na talagang nagpupursige. No, saludo talaga ako sa inyo. At sa mga tatay na hindi ganong nagpupursige. No, sana naman one day, no, tumodo naman tayo para sa pamilya natin. May ganun talagang tatay. Hindi naman kasi pare-pares yung mga tatay, no. Shoutout sa aking mga friends. Happy Father's Day po, no. Kila paring Ruel, no. Yung mga kasama ko dyan sa grupo, sila paring Noel, no. Sila Mark, yan. Lahat kayo, guys. Sa mga tatay na kagrupo ko, Happy Father's Day sa inyong lahat. Sa mga kaibigan ko, mga kumpare ko, Happy Father's Day sa inyong lahat. No, kila paring Raul, no, kila paring Roel, nakasama ko sa handaan. No, sila paring Daryl, lahat ng kumpare ko, no, hindi ko kayo mapapangkilala, sobrang dami nyo, guys. So, yun lang for today's video. Mag-ingat po kayo lagi. God bless everyone. Bye-bye!